Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakatakas yung nakatali yun. Tinalagan mo? Tatakasin mo? Siyempre hindi! Gagamutin! Gulat naman itong si Balahadya nang matanaw niya itong si Don Pepe. Napapalayo na nga at paika-ika at tumatakbo, at dito naman na biglang lumabas itong si Zoe at tinanong agad itong si Balahadya na kung nakita ba daw niya itong si Don Pepe. At ipinagtataka ni Balahadya na kung papaano daw nakawala sa pagkakatali itong si Don Pepe. Balak ba daw patatakasin dito ni Zoe? At ang sagot naman dito ni Zoe, syempre hindi, at gagamutin lamang daw ni Zoe itong mga sugat at pasa sa katawan ni Don Pepe. Subalit hindi niya inaasahan na siya pala ang maiisahan dito ni Don Pepe, hanggang sa nagtago-taguan na naman at pilit na tumakas itong si Don Pepe, nang sa ganon ay makalayo siya dito kina Balahadya at ni Zoe. At kasama ang palad, dahil may bitbit na armas itong si Don Pepe at nakuha niya mula dito kay Zoe, ay may panangga naman ito. At papalapit nga itong si Zoe at sinasabi na lolo ay dito naman na kinalabit ni Don Pepe ang gatilyo ng kanyang armas at natamaan dito kay Zoe. At dito naman na hindi magkakaawari itong si Balahadya kung ano ang kanyang dapat gawin, dahil anak ng kanyang bossing ang natamaan dito na si Zoe. At dito agad na ibinalita kay Moira na bad news, dahil nabaril nga ni Tanda itong si Zoe, at hindi lang iyon, dahil nagawa pang tumakas dito ni Don Pepe. Sa ganon ay maikanta sila dito ni Moira at ni Balahadya. At dito naman nagulat itong si Moira sa kanyang mga nalaman mula dito kay Balahadya. At sinisisi naman ngayon ni Balahadya itong si Zoe na kung bakit nakatakas nga itong si Tanda. Baka madiscover nito na may kinalaman itong si Moira at itong si Balahadya sa kanyang pagkawala. At yun naman ay hindi hahayaan ni Moira na mabisto ang kanyang sikreto. Kaya sinabi ni Moira kay Balahadya na kahit anong mangyari ay hanapin pa rin itong si Don Pepe, at kung magpupumilit na tumakas ay paslangin na nga niya ito. At dito naman na tila nagdadalawang isip nga itong si Zoe kung papayag nga ba siya sa gusto mangyari ni Moira, dahil natamaan nga itong si Zoe dito sa armas ni Don Pepe. At dito naman napatawag itong si Annalyn sa kanyang ina na kidnap or ransom nga daw ang nangyari dito kay Don Pepe. At gulat naman itong si Lynette sa kanyang nalaman, dahil parang ganun din ang gawin ng mga nandurukot dito sa kanila. At dahil dito sinisisi pa ngayon ni Carlos itong si Lynette na kung bakit nadudukutan pa daw sila at naakyatan ng akyat bahay. At ang sinisisi at pinagbibintangan ni Carlos na huli daw nakausap at nakasama ni Lynette ay itong sina Chang Susan at Diyosa. At hindi naman makakapayag itong si Lynette na basta-basta na lamang pagbibintangan ni Carlos itong si Aling Susan at Diyosa, dahil hindi nga daw nila iyon magagawa. Lalo pat narinig ni Lynette na may kausap sa telepono itong si Dax na may boss nga siyang tinatawag, at hindi nga malinaw kung sino nga ang boss nito. Basta ang pagkakaalam niya na may nagutos nga doon sa mga nagnakaw sa kanila na saktan itong si Lynette, at lalong-lalo na itong si Carlos, dahil siya talaga ang punterya ng mga magnanakaw na iyon. Yan ang ating patuloy na pakabangan bukas mga kapuso. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap.